Marshall Peak, Kabanata 3841. Mahirap ang buhay, at wala akong pagpipilian. Gayunpaman, ang antas ng nakakapasong init na ito ay tila masyadong malakas. Kinailangan nilang iikot ang kanilang lakas upang labanan ang kakulangan sa ginhawa. Hindi nakakagulat na ang mga tao sa silid ng handyman ay karaniwang nagtatago sa kanilang mga silid sa tuwing sila ay bumalik upang magpahinga. Inakala niyang kay na sila ay walang malasakit, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang nangyari. Masyado lang silang pagod sa halamanan na ito at talagang kailangan nilang magpahinga at magtipid ng kanilang enerhiya. Dahil mga bagong dating ang mga taong ito, wala silang alam tungkol sa halamanan. Pinangunahan ni Jozing ang lahat sa halamanan at ipinaliwanag muna sa lahat ang iba't ibang detalye ng pangangalaga sa Fire Spirit Fruit Tree. Nagtanong sina Yang Kai at Asan tungkol sa ilang impormasyon noon, at ang nalaman nila ay hindi gaanong naiiba sa sinabi ni Jozing sa kanila, at ito ay mas detalyado. Kung titingnan ang mga ekspresyon ng iba, halatang nagawa na rin nila ang gawaing ito noon, kaya walang kaina-hinala tungkol dito. Dinala pa sila ni Jozing para obserbahan kung paano inalagaan ng ibang tao ang mga puno ng prutas at itinuro ang ilang detalye na kailangang bigyang pansin. Matapos maglibot ng kalahating araw, pinangunahan sila ni Jozing sa kailaliman ng halamanan at itinalaga sila sa iba't ibang lugar. Binigyan si Yang Kai ng 3 munang lupa na may kabuuang 30 Fire Spirit Fruit Tree. Pulis, binigyan siya ni Jozing ng restriction token at inutusan siyang alagaan silang mabuti bago akayin ang iba. Nakatayo sa maliit na taniman na ito, huminga ng malalim si Yang Kai at naramdaman ang pag-aapoy ng kanyang tiyan at baga. Puno siya ng lakas. Simula ngayon, 1 buwan na siyang titira dito. Ang pagiging handyman para sa iba ay natural na hindi magandang bagay, ngunit ang interesado kay Yang Kai ay ang Fire Spirit Fruit Trees. Kung may pagkakataon, baka makapasok siya sa sarili niyang garden ng gamot. Mas magiging komportable para sa kanya na pinuhin ang heaven opening peel sa hinaharap. Ang mga puno ng prutas ay 3 talampakan ang taas at may malalambot na canopy. Nakasabit sa mga sanga ang ilang pulang prutas na kasing laki ng kamao. Inilagay muna ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-daang naglakad sa paligid ng kanyang 3 munang lupa upang siyasatin. Sinabi ng Daiyu na ang bawat prutas sa Fire Spirit Orchard na ito ay limitado, at magiging malaking bagay kung may nawawala. Natural, kailangan niyang bilangin ng mabuti ang mga ito. Hindi nagtagal at natapos niya ang gawain. Ang bilang ng mga table tasks ay tumugma sa kung ano ang naitala sa token. Wala pang isa o kulang isa. Nakatayo sa ilalim ng isang punong namumunga, tumingin siya sa kaliwat kanan. Matapos makumpirma na walang tao sa paligid, inabot niya at hinayla ang isang sanga. May 3 Fire Spirit Fruit na nakasabit sa sanga. Samando siya at sinipsip ang mga ito. Isang matamis na bango ang pumasok sa kanyang isipan, na nagpapaginhawa sa kanyang pakiramdam. Ito ang lasa ng Fire Spirit Fruit. Nag-isip siya kung ano ang lasa kung ito ay pinos sa isang heaven opening peel. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi at biglang nakaramdam ng kaunting sakam. Gayunpaman, ayon sa Daiyu, ang Fire Spirit Fruit ay mahinog lamang 1 beses bawat ilang dekada. Malapit nang mahinog ang prutas na nasa harapan niya, kaya malamang na mahinog ito sa mga susunod na taon. Sa kanya naman, 3 mulang na lupa ang nabigyan sa kanya dahil hindi siya pamilyar dito. Ang ibang mga matatanda ay may hindi bababa sa 100 munang lupa, o higit pa. Mayroong hindi bababa sa 1,000 tao na nakatira sa Fire Spirit Land Servant House. Bilangin ito sa ganitong paraan, ang lugar na kinuha ng halamanan na ito ay hindi maliit. At ito ay ang Fire Spirit Land lamang. Ang Kikiaw Land ay mayroong 6 pang Spirit Lands. Dahan-daang binitawan ang sanga sa kanyang kamay, naupo si Yang Kai na naka-cross-legged sa ilalim ng puno ng prutas. Hinawakan niya ang jade token na ibinigay sa kanya ni Jozing bago siya umalis at tahimik na pinino ito. Ang jade token na ito ang susi sa pag-aalaga ng puno ng prutas. Ang buong Fire Spirit Orchard ay sakop ng lahat ng uri ng malalaking pormasayon, na lahat ay kinokontrol ng token. Kung wala ang token, walang magagawa. Sa tuwing papasok o aalis siya sa taniman, kakailanganin niyang gamitin ang token na ito. Para sa mga tagapaglingkod ng Kikiaw Land, ang token na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanilang buhay. Kung ito ay nawala, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Habang pinipino niya ang token, bigla niyang narinig ang kaluskos ng mga yabag. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at hindi naiwasang magpakita ng pagtataka. Ikaw ba? Idinilat din ng ibang tao ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nagtataka niyang sinabi, iyo ang lupaing ito. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai at nakangiting tumayo. Bakit ka nandito? Lumingon ang tao at nakangiting itinuro. Katabi mo ang aking lupain. Ngumiti din si Yang Kai.
Nagkataon lang. Magkapitbahay kami sa servant house at ngayon ay magkapitbahay na rin kami dito. Parang pinagtagpo kami ng tadhana. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang matandang lalaki na nakatira sa tabi ni Yang Kai. Nang tanungin siya ni Yang Kai ng impormasyon, ibinuka ng matandang ito ang kanyang bibig at humingi ng mga benepisyo. Hindi siya pinansin ni Yang Kai at umalis. Wala silang masyadong interaksyon nitong mga nakaraang araw, pero sinong mag-aakala na magkapitbahay sila sa taniman. Tumingin ang matanda kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Umiling siya at bumuntong hininga. Sinabi ni Yang Kai na may pagtatampo na ekspresyon. Ano ang kahulugan ng matandang ito? Mukhang hindi mo pa alam. Ang gulo mo. Itinuro ng matanda si Yang Kai na may distressed expression. Galit na galit si Yang Kai kaya natawa siya. Matanda, hindi kita kilala. Minsan lang tayo nagkita, pero ngayon pumunta ka na sa lugar ko para takutin ako. Sa tingin mo ba, bagong dating, parang ako madaling ay bully? O nasaktan kita? Umiling ang matanda. Hindi mo ako sinaktan. Kahit na nasaktan mo ang matandang ito, ano ang magagawa sa iyo ng matandang ito? Lahat tayo ay mga utusan sa bahay ng lingkod. Walang mas magaling sa isa. Muli siyang napabuntong hininga. Hindi mo sinaktan ang matandang ito. May nasaktan ka bang iba? Hindi na kaimik si Yang Kai. 3 araw pa lang ako dito. Sino kaya ang nasaktan ko? Nagtataka ang tanong ng matanda. Kung gayon, bakit ka itinalaga sa lupaing ito? Napakaraming lugar sa halamanan, bakit ito? Sumimangot si Yang Kai. May problema ba sa lupaing ito? May mali, may mali. Tumayo ang matanda habang nasa likod ang mga kamay. Tumingin siya sa paligid at hininaan ang boses. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang lupaing ito ay nagpapalit-palit na ng 3 tao sa nakalipas na 10 taon. Ikaw ang pang-4, sumimangot si Yang Kai. Bakit nagpapalit ng mga tao? Ang mga puno ay patay na. Itinuro ng matanda ang isang direksyon. Hindi mo ba sila nakita? Ang mga punong namumunga doon ay mga bagong tanim na saplang. Tumanggo si Yang Kai. Nakita ko na sila. Mayroon talagang ilang mga saplants doon. Napansin ni Yang Kai nang siya ay nagpapatrolya. May 3 fire spirit fruit trees doon na malinaw na naiiba sa iba. Ang mga ito ay tila itinanam lamang ng ilang taon na ang nakalilipas. Ngayong narinig niya ang mga salita ng matanda, naunawaan niya na ang mga naunang puno ay namatay. Tumawa ang matanda. Bilang mga lingkod, malaking bagay ang mawalan ng kahit isang bunga, hindi pa banggitin na namatay na ang mga puno. Nangyari lahat ito sa nakalipas na 10 taon. Gulat na tanong ni Yang Kai. Anong parusa ang natanggap ng 3 tao noon? Umiling ang matanda. Hindi ko alam. Hindi ko na sila nakita simula nang mamatay ang mga punong namumunga. Biglang nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Alam mo ba kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga puno ng prutas? Paano ko malalaman? Bagamat malapit ang aking taniman, ang lugar na ito ay hindi nasa ilalim ng aking pamamahala. Kung gusto mong mahanap ang dahilan, kailangan mong gawin ito sa iyong sarili. At kailangan mong maging mabilis. Kung ikaw ay masyadong mabagal, baka sumunod ka sa mga yapak nila. Pagkasabi nito ay umiling ang matanda at muling bumuntong hininga. Naglakad siya pabalik at sinabing, "Tadhana." Matapos panoorin ang pag-alis ng matanda, wala na sa mood si Yang Kai na pinuhin ang jade pendant. Tumagi sa kanyang isipan ang figure ni Jozing, at nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagmura. Bigla niyang naalala na nang hanapin siya ni Asan noong nakaraang gabi, tinanong siya nito kung gusto niyang hanapin si Jozing para bigyan siya ng isang bagay. Pagkatapos ng lahat, siya ang tagapamahala ng halamanan, at kailangan niyang magtrabaho sa ilalim niya sa hinaharap. Maaari rin niyang ituring ito bilang isang magandang karma. May binigay na rin daw sa kanya yung iba. Hindi ito isinasapuso ni Yang Kai sa oras na iyon, kaya walang sinabi si Asan. Ngayon tila ang pagbibigay sa kanya ng isang bagay ay hindi walang mga benepisyo. Hindi bababasa, ang piraso ng lupang ito ay hindi nahulog sa mga kamay ng iba. Sa pag-iisip ng pagsusuri ni Daiyu kay Jozing, biglang naging alerto si Yang Kai. Oo naman, kailangan niyang maging magbantay laban sa mga tao. 2 beses pa lang niya nakilala si Jozing, at walang salungatan sa pagitan nila. Ngunit ngayon, ang kapirasong lupang ito ay ibinigay na sa kanya. Bagamat hindi sinabi ng matanda kung ano ang nangyari sa naunang 3 may-ari ng kapirasong lupang ito, dahil namatay na ang mga puno ng prutas, madaling hulaan ang nangyari sa kanila. Huli na para hanapin si Jozing ngayon, kaya nailigtas lang niya ang sarili niya. At least, kailangan niyang hanapin ang dahilan kung bakit namatay ang mga puno ng prutas. Sa pag-iisip nito, muling naupo si Yang Kai na naka-cross-leg at nagpatuloy sa pagpino ng jade pendant. Sa pamamagitan lamang ng pagpino sa jade pendant makakakonekta siya sa spirit array ng halamanan at maimbestigahan ang sitwasyon ng piraso ng lupang ito. Hindi mahirap pinuhin ang jade pendant,
kaya inabot ng wala pang kalahating araw si Yang Kai para ganap itong pinuhin. Gusto niyang subukang alagaan ang mga puno ng prutas, dinidiligan, at patabain ang mga ito, ngunit natakot siya na hindi niya makontrol ang tamang dami, kaya tumayo na lang siya at naglakad palabas. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa harap ng isang kubo na pawid. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kumatok sa pinto. Bumukas ang pinto, at ang matandang lalaki na hinanap si Yang Kai noon ay tumingin sa kanya na may pagtatakang ekspresyon. Little brother, may problema ba? Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabing, pumunta ako para humingi ng payo kay Old Sir kung paano pangalagaan ang mga punong namumunga. Ito ang unang beses kong gumawa ng ganitong bagay, kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot ako na baka may mangyari na hindi inaasahan. Mas maganda kung turuan akong mabuti ni Old Sir. Sinabi ng matanda, ang pagtuturo sa iyo ay walang problema, ngunit ano ang mabuting maidudulot nito sa akin? Hindi, umiling si Yang Kai. Tumawa ang matanda at sinabing, bakit ako gagawa ng isang bagay na hindi ako nakikinabang? Ang bait-bait na ng matandang ito na binalaan ka kanina. Huwag itulak ang iyong kapalaran. Umalis ka, alis, alis. Patuloy niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ngumisi si Yang Kai at sinabing, walang pakinabang sa pagtuturo sa akin, ngunit kung hindi mo ako tuturuan, tiyak na may masasaktan. Biglang lumubog ang nakangiting mukha ng matanda. Little brother, nananakot ka ba sa matandang ito? Ang matandang ito ay nabuhay ng napakaraming taon, at hindi ako natatakot. Nagkibit balikat si Yang Kai. Kung gayon, gagawin ko ang nais ni Old Sir. Kung ang isang puno ay namatay sa aking lupain, pupunta muna ako dito at sisirain ang isa sa mga puno ni Old Sir. Kung dalawa ang mamatay, sisirain ko ang dalawa. Kung mamatay ang tatlo, sisirain ko ang tatlo. Sa anumang kaso, kung may mangyari sa aking lupain, hindi ako magkakaroon ng magandang wakas. Sa oras na iyon, hindi masama na may sumama sa akin. Tapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Tumigil ka nga dyan. Umungol ang matanda. Lumingon si Yang Kai at nakangiting tumingin sa matanda. May iba pa bang utos si Old Sir? Ikaw, ikaw, ikaw. Itinuro ng matandang lalaki ang kanyang daliri kay Yang Kai, galit na ng inig ang kanyang balbas. Wala pa akong nakitang taong walang hiya at hindi makatwiran gaya mo. Galit na galit ang matandang ito. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, mahirap ang mundo, wala akong pagpipilian. Marshall Peak, Kabanata 3842, Jade Fire Silkworm. Malungkot na sinabi ng matanda. Alam mo rin ang hirap ng mundo, bakit pahihirapan ang matandang ito? Inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at gumuhit ng malaking bilog gamit ang kanyang kamay. Kahit na ang matandang ito ay walang 70 hanggang 80 mo ng lupa, dapat itong magkaroon ng hindi bababa sa 50 hanggang 60 mo ng lupa, tama ba? Biglang iniba ang paksa, hindi alam ng matanda kung ano ang intensyon ni Yang Kai, kaya hindi siya naglakas loob na sumagot ng padalos-dalos. Nakatingin lang ito sa kanya ng may pagbabantay. Kung madali mong maaalagaan ang 50 hanggang 60 mo ng lupa, ano ang malaking bagay sa aking 3 mo ng lupa? Maliit na bagay lang ito para sa matandang ito. Kung ang matandang ito ay hindi handang tumulong, huwag mo akong sisihin kung may nangyari talaga. Pinandilatan siya ng matandang lalaki. Gusto mo pa ring tulungan ka ng matandang ito na pangalagaan ang 3 mo ng lupang iyon? Ngumisi si Yang Kai. Siyempre hindi. Hanggat matuturuan ako ng matandang ito saglit at hayaan akong masanay, hindi ako mangangahas na abalahin ka sa hinaharap. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay sinabi, huwag kang mag-alala, matuto ako ng napakabilis. Natatakot ako na aabutin ako ng ilang araw. Walang magawa ang ekspresyon ng matanda. Walang anuman ang pagtuturo sa iyo, ngunit tandaan mo ang iyong sinabi. Kung maglalakas loob kang guluhin ulit ako, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging walang galang. Hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas. Nagalit pa ang matanda saglit, saka nagtaas ng kamay at sabi, tara na, matanda, dahan-dahan lang. Nagmadali si Yang Kai para tulungan siya. Pinisil ng matanda ang manggas niya at malamig na ngumuso. Huwag mong subukang kumita ng pabor. Alam ko nang hindi ka mabuting tao, kaya ang matandang ito ay hindi nag-abala na paalalahanan ka. Tumawa si Yang Kai. Sinabi ng matanda sa iyong sarili na ikaw ay mabait at mapagbigay. Nang makitang may problema ang munting ito, paanong hindi ka pumarito upang paalalahanan ako? Sa anumang kaso, ang pagsasabi ng magagandang salita ay walang halaga sa kanya, kaya't wala siyang nawala. Habang nasa daan, ngumiti siya at sinamahan sila, at sa maikling panahon, bumalik sila sa 3 mo ng lupa. Bagamat walang pagpipilian ang matanda kundi ang pumayag na turuan si Yang Kai ng hakbang-hakbang, dahil pumayag na siya,
hindi siya naglakas loob na magpakatanga. Ang pangunahing dahilan ay dahil natatakot siya sa hooligan na ugali ni Yang Kai. Kung isang araw ay mamamatay ang isang puno sa lupang ito, baka talagang tumakbo si Yang Kai sa kanyang teritoryo at magdulot ng gulo para sa kanya. Kahit na para sa kanyang sariling kapakanan, kailangang turuan siyang mabuti ng matanda. Nakatayo sa harap ng Fire Spirit Fruit Tree, sinabi ng matanda na may tame time na ekspresyon. Bagaman kami ang mga odd job na manggagawa ng Fire Spirit Land, hindi ito ganoon kadaling gawin, isang magandang trabaho bilang mga odd job na manggagawa. Maraming mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na pagdating sa pag-aalaga sa punong ito ng prutas. Kung walang 3 hanggang 5 taong paglulubog, mahirap maunawaan ang tamang sukat. Sabihin ko muna, tuturuan lang kita ng 1 buwan. Ang dami mong matututunan sa buwang ito ay nasa iyo. Pagkatapos ng 1 buwan, huwag mo na akong guluhin ulit. Tama na. Seryosong tumango si Yang Kai. Ngumisi ang matanda. Halatang halata, naramdaman niyang masyadong mayabang si Yang Kai, pero dahil pumayag si Yang Kai, natutuwa siyang makita ito. Itinuro niya ang isang puno ng prutas sa kanyang harapan, at sinabing, tingnan at tingnan kung paano kailangang pangalagaan ang puno ng prutas na ito. Sinuri siya ni Yang Kai pataas pababa, ang kanyang divine sense ay pumapasok at wala sa focus. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, ako hindi ko alam. Sabi ng matanda, ilagay mo ang iyong kamay dito at damhin itong mabuti. Sinunod ni Yang Kai at inilagay ang kamay sa bowl, maingat na sinisiyasat ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tumagilid ang kanyang ulo at nagtanong, kailangan ko bang lagyan ng pataba? Umikot ang mata ng matanda. Ito ay isang malusog na punong namumunga. Wala kang kailangang gawin. Galit na sabi ni Yang Kai. Dahil ito ay malusog, bakit mo ako tinatanong kung paano ito alagaan? Hinaplos ng matanda ang kanyang balbas na may hindi maarak na ekspresyon. Ang matandang master na ito ay nais mong tandaan ang kalagayan ng isang malusog na puno ng prutas. Gamit ito bilang benchmark, ihambing ito sa iba pang mga puno ng prutas at malalaman mo kung ano ang gagawin. Pinag-isipan ito ni Yang Kai at kailangang aminin na may katuturan ang mga salita ng matanda. Bagamat tinutokso niya ito, matiis lamang niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang saloobin sa matanda kanina ay hindi masyadong maganda. Tatandaan ko, tumango si Yang Kai. Pagkatapos ay pumunta ka sa susunod. Sumenyas ang matanda, maya-maya, sa harap ng isa pang puno ng prutas. Matagal na naramdaman ni Yang Kai bago niya sinabing may kaunting kawalan ng katiyakan. Kung ikukumpara sa nakaraang puno ng prutas, ang isang ito ay kulang sa tubig. Dinidiligan ba ito? Sumulyap sa kanya ang matanda at tumango. Hindi masama, ngumisi si Yang Kai. Tinuruan ako ng mabuti ni Elder. Didiligan ko ito. Tingnan ko kung paano ito gagawin. Kinuha niya ang kanyang token at isinaaktibo ito, ikinonekta ito sa hanay ng buong halamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang ulap ng ambon ang natipon sa itaas ng puno ng prutas. Masyadong maliit, ipagpatuloy mo. Ang matanda ay sumigaw mula sa gilid. Ang lugar na ito ay puno ng apoy na espiritual na kapangyarihan at ang kapaligiran ay mainit. Kung ikaw ay nakakakuha ng masyadong maliit na singaw ng tubig, ito ay direktang sumangga at hindi mo ito madidiligan. Hindi umimik si Yang Kai at nadagdagan ang kanyang lakas. Ang ulap sa itaas ng puno ng prutas ay naging mas makapal at mas makapal. Malapit nang matapos, tumango ang matanda. Nang marinig ito ni Yang Kai, agad niyang iniunat ang kanyang kamay at agad na tinakpan ng ulap ang puno ng prutas. Kitang-kita sa mata na ang buong puno ng prutas ay tila pinalusog ng husto. Ipinagmamalaki ni Yang Kai, paano ito? Ganon ganyan. Natural na hindi siya purihin ng matanda at inakay siya pasulong. Ang pag-aalaga sa puno ng prutas ay isang mazeland at matrabahong trabaho, lalo na para sa isang bagong dating na tulad ni Yang Kai. Ang isang maliit na kawalang ingat ay maaaring makasira ng mga bagay. Isa-isa niyang sinuri ang punong namumunga, dinidiligan ito kung kinakailangan, pinapatabo ito kung kinakailangan, at dinaragdagan ang dami ng apoy na espiritual na kapangyarihan kung kinakailangan. Ang 3 panla ang pinakamahalaga. Ang mga panla ang pinakamahirap alagaan, ngunit sa ilalim ng patnubay ng matanda, nagawa ni Yang Kai ang isang mahusay na trabaho. Nang makita siyang ganito, tila nasiyahan ang matanda at bahagyang lumambot ang kanyang ugali. 30 puno ng prutas ang mabilis na inalagaan, ngunit medyo hindi pa rin nasisiyahan si Yang Kai. Hindi sa gusto niyang gawin ang ganitong uri ng bagay, ngunit kailangan niyang pinuhin ang heaven opening pill sa hinaharap. Bilang isang alchemist, kung hindi niya naiintindihan ang mga katangian ng mga materyales na ginagamit sa pagpino ng mga table tasks, natural na hindi niya magagawang pinuhin ang mga table tasks.
Ang pag-aalaga sa Fire Spirit Fruit Tree ngayon ay maglalagay ng matibay na pundasyon para sa kanyang magiging alchemy, kaya medyo masaya si Yang Kai. Pumunta tayo sa iyong lugar. Tawag ni Yang Kai. Nagtaka ang matanda. Bakit ka pupunta sa lugar ng matandang ito? Pinagsalikop ni Yang Kai ang kanyang mga palad. Para tulungan kang alagaan ang mga puno ng prutas. Namutla sa takot ang matanda. Kalimutan mo na, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Ano bang pinagsasabi mo, Terena? Hindi na hinintay ni Yang Kai na matapos siyang magsalita at direktang kinaladkad siya palayo. Makalipas ang kalahating araw, sinundan ng matanda si Yang Kai na may mapait na ekspresyon. Nagpabalik-balik si Yang Kai sa hardin ng damo ng matanda, gamit ang mga puno ng prutas ng ibang tao para magsanay. Sa tuwing nagkakamali siya, nanginginig sa takot ang matanda. Matanda, may mga uod sa puno. Ito ba ang Blue Flame Silkworm? Biglang isinuot ni Yang Kai ang kanyang ulo sa isang butas sa puno ng kahoy. Nang makita ang butas na ito, bigla niyang naalala na nangako siya kay General si Chen ng 5 Blue Flame Silkworms. May bulate ba? Nang marinig ito, nanginginig ang diwa ng matanda. Itinulak niya si Yang Kai sa tabi at sabik na sinabi. Hayaan mo akong tingnan ko. Pinag-aralan niya sandali ang maliit na butas at samilaw sa tuwa. Talagang may mga uod. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, nakasimangot. Bakit mukhang masaya ka? Ano ang alam mo? Tamad na magpaliwanag sa kanya ang matanda. Inabot niya ang isang kahon na kulay berde, saka naglabas ng isang stick ng insenso. Sinindihan niya ang insenso at marahang iwinagayway ito sa harap ng wormhole. Kung titignan ang tindig ng matanda, dapat ay nanghuhuli ito ng uod. Bukod dito, mayroon pa siyang lahat ng mga kagamitan at napakahusay. Halatang hindi ito ang unang beses niyang ginawa ito. Pagkatapos sinindihan ang insenso, may nasusunog na amoy. Hindi alam ni Yang Kai kung saan ito ginawa, ngunit ito ay lubhang kakaiba. Gustong humingi ng paliwanag ni Yang Kai, ngunit natatakot siyang abalahin ang matanda, kaya titinikom na lamang niya ang kanyang bibig at tahimik na nagmamasid. Nandito na ang matanda at Diyos lang ang nakakaalam kung ilang taon. Dahil masyado siyang nagmamalasakit sa Blue Flame Silkworm, dapat may mga dahilan siya. Bukod dito, sinabi ng Daiyu noon na kung nakahuli siya ng Blue Flame Silkworm sa halamanan, dapat niyang tandaan na itago ito. Mula dito, makikita na ang Blue Flame Silkworm ay isang bagay na mabuti. Kailangang sabihin na ang matanda ay napakagaling manghuli ng uod. Hindi nagtagal pagkatapos sinindihan ang insenso, isang maliit na pulang ulo ang lumabas sa wormhole. Nakita na ni Yang Kai ang Blue Flame Silkworm noon at nakilala kaagad na ito ang bagay na ibinigay ni Daiyu kay General si Chen. Ang Blue Flame Silkworm ay isang uod lamang kung tutuusin. Dahil sa amoy ng insenso ay gumapang ito palabas ng wormhole at agad na inilagay sa kahon ng matanda. Matapos patayin ang insenso, hinawakan ng matanda ang kahon at masayang ngumiti. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yang Kai na magtanong. Matanda, ano ang silbi nitong Blue Flame Silkworm? Sinulyapan siya ng matanda at umiling. Hindi ko masasabi. Naniniwala ka ba na bubunutin ko itong puno mo? Inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Fire Spirit Fruit Tree sa kanyang harapan. Nawalan ng masabi ang matanda. Tinitigan niya ang kamay ni Yang Kai at sinabing, bitawan mo muna ako. Sabihin mo sa akin pagkatapos kong bumitaw. Okay. Nang huminto si Yang Kai, ipinaliwanag ng matanda. Walang silbi ang uod na ito sa akin, ngunit kilala mo si General si Chen, tama ba? Pinakagusto niyang kainin itong Blue Flame Silkworm. Alam ko, ang manok ba ay nagkakahalaga ng lahat ng sinusubukan mong pabor dito? Tiningnan ni Yang Kai ang matanda na may panghahamak. Nang inig ang balbas ng matanda. Hindi ordinaryong manok si General si Chen. Siya ang alagang hayop ng kagalang-galang. Sa Fire Spirit Land na ito, siya ang pinakamalaking manok pagkatapos ng One Master. Kaya kung papakainin mo siya ng uod, sa tingin mo ba ay maglalagay siya ng magandang salita para sa iyo at tutulungan kang alisin ang iyong katayuan bilang isang utusan? Hindi iyon sa lawak. Ang matanda ay tumawa ng mahina. Pero hindi masamang magkaroon ng magandang relasyon kay General si Chen. Iyon lang. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. Ano pa kaya iyon? Si Yang Kai ay seryosong tumingin sa kanya saglit, pagkatapos ay hinabot at hinawakan ang Fire Spirit Fruit Tree. Naniniwala ka ba na bubunutin ko itong puno mo? Tumigil ka, sigaw ng matanda, nanginginig ang kanyang balbas. Hindi natinag si Yang Kai, at dahan-dahan niyang pinalakas ang kanyang kamay. Natatakot ako sa iyo. Gustong sampilan ng matanda si Yang Kai hanggang mamatay, ngunit nilabanan niya ang pagnanasang samukan ng dugo at ipinaliwanag. May heaven opening pill si General. Kung maganda ang kanyang kalooban, baka ibigay niya ito sa atin. Kung hindi,
Bakit sa tingin mo tinutulungan natin siyang manghuli ng bulate? May heaven opening pills ang manok na iyon. Si Yang Kai ay mukhang hindi makapaniwala. Pwede bang tumahimik ka ng konti? Lam Ingalinga ang matanda. Sinabi ko na si General si Chen ay hindi isang ordinaryong manok. Kung patuloy kang magsalita ng hindi nag-iisip at may ibang makakarinig sa iyo, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Mas tahimik, mas tahimik. Sinunod ni Yang Kai ang payo ng matanda at agad na hininaan ang kanyang boses, mukhang medyo palihim. May nakakuha na ba ng heaven opening pills mula doon? General si Chen, nakita niya ang Daiyu na pinakain ito noong nakaraan, ngunit hindi niya nakitang binigyan siya nito ng anumang heaven opening pills. Marshall Peak, Kabanata 3843. Old Fang, kung hindi, sa tingin mo ba ay handang magsumikap ang matandang ito para makahuli ng mga insekto? Naiinis na sabi ng matanda. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba. Kaya ganyan yan. Bilang isang odd job worker, binibigyan siya ng 3 heaven opening pills bawat taon. Kahit na hindi alam ni Yang Kai kung ano ang halaga ng 3 heaven opening pills, mula sa tono at ugali ni Daiyu, ang 3 ay masyadong maliit. Ngunit ngayon, kung mapasaya niya si General si Chen, madali siyang makakakuha ng heaven opening pill. Sino ba naman ang hindi mababaliw sa napakagandang bagay? Hindi katakataka na tuwang-tuwa ang matandang ito nang mabalitaan niyang may mga insekto sa mga puno. Hindi maiwasan ng kanyang mga mata na tingnan ang kahon na nasa kamay ng matanda. Ano ang sinusubukan mong gawin? Niyakap ng matanda ang kanyang treasure box at pinandilatan si Yang Kai. Ang pangunahing dahilan ay napakaraming beses na siyang binyantaan ni Yang Kai ngayon. Alam na niya na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay hindi isang mabuting tao, kaya nang makita niya ang mga mata ni Yang Kai, nahulaan niya kung ano ang kanyang pinaplano. Matanda. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ng matanda. Hindi mo alam, pero 2 araw na ang nakalipas, nangako ako kay General si Chen na huhuli ako ng 5 blue flame silkworm para sa kanya sa loob ng 1 buwan. Pero alam mo ang sitwasyon sa gilid ko. May kabuuang 30 punong namumunga. Paano magkakaroon ng napakaraming insektong mahuhuli? Kita mo. Mawala. Kung hindi mo ako bibigyan ng mga insekto, dapat bigyan mo man lang ako ng isang set ng mga tool para manghuli ng mga insekto. Sa tingin ko, ang insenso ay medyo espesyal. At ang kahon na ito, dapat itong espesyal na ginawa. Walang sinabi ang matanda, na lalong nagpasigurado kay Yang Kai na tama ang kanyang hula. Matanda, ayaw mong guluhin kita araw at gabi para sa bagay na ito, hindi ba? Ngumisi ang matanda. Sa tingin mo talaga ay hawak mo ang matandang ito. Sinabi ni Yang Kai, paano ako maglalakas loob? Ikaw ay isang matandang senior at ako ay isang bagong dating. Paano ako maglalakas loob na maging bastos sa iyo? Kaya lang, wala talaga akong anumang mga tool upang manghuli ng mga insekto at wala akong alam mo kung saan kukunin. Nasa labas na tayong lahat, kaya kung makakatulong ako, tutulong ako. Kalmado at hindi natinag ang mukha ng matanda. Ipinagpatuloy ni Yang Kai, sa karamihan, bibilhan kita ng bagong set sa hinaharap. Okay lang iyon, di ba? Ito lang ang set na kasama ko, wala ako masyado. Gustuhin ko mang ibigay sa'yo, hindi ko magawa. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng matanda. Pagkatapos ay pahiram muna sa akin. Humajijek si Yang Kai at itinuro ang kahon sa kanyang kamay. Pahiram din sa akin ang bag na ito. Kung talagang kukuha ako ng heaven opening pill, ibibigay ko ito sa iyo. Nagiba ang ekspresyon ng matanda. Talaga, masuyong inakbayan ni Yang Kai ang kanyang balikat. Kapitbahay tayo. Magkikita tayo palagi, magkakaroon tayo ng maraming oras para magkaayos sa hinaharap. Anong silbi ko kung magsinungaling ako sa'yo? Ito ay higit sa lahat dahil ipinangako ko kay General si Chen na magiging mahirap kung hindi ko makumplito ang misyon pagkatapos ng 1 buwan. At least may pagkamatapat ka. Ungol ng matanda, kung ganoon, wala akong pakialam na ipahiram ito sa iyo. Pero hayaan mo munang sabihin ko ito. Kung hindi ako bibigyan ni General si Chen ng heaven opening pill, wala na akong magagawa. Oo naman, tumanggo ang matanda, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang paghuli ng 5 blue flame silkworm sa 1 buwan ay medyo mahirap. Natatakot akong hindi sapat ang ating mga taniman. Mahirap ba ang 5 blue flame silkworms? Natigilan si Yang Kai, walang masyadong blue flame silkworm sa simula. Isa pa, ang mga bagay na ito ay kapakipakinabang sa fire spirit fruit tree, kaya hindi natin mahuli ang lahat ng ito. Napangiti si Yang Kai, gayunpaman, magsisikap tayo ngayong buwan. Kapag nakuha natin ang reward ni General si Chen, tatapusin ko ang misyon at bibigyan kita ng heaven opening pill. Deal. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay upang kunin ang kahon. Hindi naman tumanggi ang matanda at hinayaan siyang sunggaban ito. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Mayroon ding insenso.
Ipinasa ng matanda ang insenso. Pinaglaruan ito ni Yang Kai habang nagtanong. Saan ko ito makukuha? Mukhang kailangan kong maghanda ng isang set sa hinaharap. Ang sabi ng matanda, bago ka lang dito, kaya syempre hindi mo alam. Pero mamaya ka na lang makabili nito sa plaza. Tumanggo si Yang Kai. Sinabi noon ni Daiyu na dadalhin niya siya sa plaza ng lungsod upang palawakin ang kanyang pananaw kapag malaya na siya sa hinaharap. Ngayon, parang kailangan niyang pumunta sa plaza ng lungsod. Sa bagong item na ito, mas nasasabik si Yang Kai. Isa-isa niyang tiningnan ang mga puno, naghahanap ng blue flame silkworms. Ngunit tulad ng sinabi ng matanda, walang masyadong blue flame silkworm at kapaki-pakinabang ang mga ito sa fire spirit fruit tree. Hindi niya mahuli silang lahat, kaya kailangan niyang mag-iwan ng ilan. Kahit na hindi siya nakahuli ng anumang bulate, si Yang Kai ay higit na sanay sa pag-aalaga ng puno ng prutas. Lumipas ang mga araw ng matiwasay. Si Yang Kai ay patuloy na naglalakad pabalik-balik sa pagitan ng kanyang sariling lupain at teritoryo ng matanda. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng patnubay ng matanda at nakipaglaro ng chess sa matanda kapag wala siyang magawa. Ang galing ng matanda sa chess. Si Yang Kai ay natalo sa bawat laro, ngunit hindi siya nasiraan ng loob. Dahil hindi siya makapag-cultivate pansamantala, kinuha na lang niya ito bilang isang paraan para magpalipas ng oras. Matapos ang mahigit 10 araw na pagsasama, naging mas malapit ang kanilang relasyon. Sa ilalim ng puno ng prutas, sa tabi ng kubo, sa mesang bato, nagkasalubong ang itim at puting kambal. Umupo si Yang Kai sa bench na bato at tumingin sa unahan. Old Fang, ikaw na. Makalipas ang mahigit 10 araw na pakikisama, nalaman ni Yang Kai na ang apelyido ng matanda ay Fang, ngunit hindi niya alam ang buong pangalan nito. Walang sinabi ang matanda, gayunpaman, tinawag lang siya ni Yang Kai na Old Fang, at wala masyadong pakialam si Old Fang. Ngumiti si Old Fang at kumuha ng chess piece. Bata, naglalaro ka ng chess na parang gusto mong pumatay ng tao. Masyado kang mamamatay tao. Sa isang casual na paggalaw, ang pagkubkob na masusing itinayo ni Yang Kai ay nasira sa isang iglap, na nagpapahintulot sa itim na dragon na magbukas ng madugong landas. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mapatingin. Habang siya ay nag-iisip ng mabuti, bigla niyang narinig ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin, na sinundan ng isang figure na lumapag sa tabi niya. Agad na tumayo si Old Fang at magalang na sumaludo. Steward Chow. Ang taong dumating ay si Jozing. Tumayo din si Yang Kai at sumaludo. Pagbati, Steward Chow. Sinulyapan ni Jozing ang dalawa at kumunat ang noo. Ano ang ginagawa ninyo dito sa halip na alagaan ang mga puno ng prutas sa inyong sariling lugar? Sumagot si Yang Kai. Natapos ko na silang alagaan. Wala akong gagawin, kaya naghahanap ako ng pwedeng gawin kay Old Fang para magpalipas ng oras. Tapos na sa pag-aalaga sa kanila. Ngumiti si Jozing. Saan nakakakuha ng ganoong tiwala ang isang baguhan na tulad mo? Sinabi ni Yang Kai. Bagaman ako ay isang baguhan, maraming itinuro sa akin si Old Fang kamakailan. Alam ko na kung paano alagaan ang mga puno ng prutas. Steward Chow, kung nag-aalala ka, maaari kitang samahan sa tingnan mo sila. Hindi na yan kakailanganin. Nagpapatrolya lang ako sa orchard, kaya wala akong panahon para tignan sila isa-isa. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na may ilang puno ng prutas ang namatay sa iyong lupain. Mag-ingat ka. Kung may mangyari, walang makakapagligtas sa iyo. Salamat, Steward Chow, sa iyong paalala. Nagpasalamat si Yang Kai sa kanya sa salita, ngunit sa loob-loob niya ay naiinis siya. Kung talagang maganda ang intensyon niya, bakit hindi niya sinabi sa umpisa? Bakit niya siya itinalaga sa ganoong kapirasong lupa? Gayunpaman, todong ngiti ang lalaking ito, kaya wala siyang masabi. Bukod dito, siya ay isang kaitiwala, at siya ay isang lingkod lamang. Kung talagang nakipag-away siya sa kanya, siya ang dahado. Tumanggo si Jozing at sinabing, mag-ingat, ang apoy na spirit fruit ay mahinog sa loob ng 3 taon. Kung magagawa natin ang misyon na ibinigay ng Master One, lahat ay makikinabang. Itinuro niya ang chessboard at sinabing, huwag mong gawin ang ganitong bagay sa hinaharap. Mabuti kung makita ko ito, ngunit kung makita ito ng punong kaitiwala, ikaw ay balatan ng buhay. Oo, magalang na tumanggo si Old Fang. Hindi na nagsalita pa si Jozing at pumailang lang sa langit. Para siyang magpapatrolya sa ibang lugar. Nang malayo na siya, bumantong hininga si Old Fang at sinabing, humanap ka na lang ng pagkakataon na may padala. Mukhang nasaktan mo talaga siya. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Bakit mo nasabi iyan? Sabi ni Old Fang. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong nakikipaglaro ng chess sa ibang tao. Wala siyang sinabi bago ito, ngunit itinuro niya ito ngayon. Sa tingin mo bakit niya ginawa iyon? Nainis at napatawa si Yang Kai sa parehong oras.
Bago lang ako dito. Ano bang ibibigay ko sa kanya? Ang kuripot talaga ng lalaking to. Hindi niya alam kung kumusta na si Asan. Wala rin naman siguro itong binigay sa kanya. Tinuro siya ng matandang Fang at sinabing, alam mo, hindi mo mahuhuli ang lobo nang hindi ipagsapalaran ang bata. Lahat tayo ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Ayaw ng pag-usapan ni Yang Kai ang tungkol dito, kaya iniban niya ang paksa at sinabing. May sinabi siya tungkol sa isang punong kaitiwala. Sino iyon? Ang bawat halamanan ng espiritual na lupain ay may kaitiwala, tulad niya. Gayunpaman, sa itaas nila, mayroong isang punong kaitiwala na direktang nag-uulat sa Lord of Heaven. Ang punong kaitiwala ay ang mga tao ng Lord of Heaven. Kahit na ang kagalang-galang na isa ay kailangang magpakita sa kanya ng ilan paggalang. Sinabi ni Yang Kai, oh, sa pagsasakitin nito, anong problema sa kapirasong lupa mo? Nasuri mo na ba? Tanong ulit ni Old Fang. Walang problema. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Higit 10 beses ko na itong nasuri. Ano bang problema? Higit pa rito, nakita mo ang sitwasyon ng mga puno ng prutas. Kung talagang may problema, agad itong matutuklasan ng mga puno ng prutas. Napabuntong hininga si Old Fang. Sa totoo lang, personal na nasuri ito ni Stuart Chow, ngunit wala siyang nakita. Hindi ko alam kung bakit namatay ang mga puno. Sa tingin ko ikaw ay nasa iyong sarili ngayon. Swertehin ka sana, sabi ni Yang Kai. Huwag muna nating pag-usapan ito. Ang mas mahalaga ngayon ay ang 5 Blue Flame Silkworms. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa akin kung hindi ko tutuperin ang hiling ni General Si Chen? Hindi maganda ang katapusan nito. Nakalimutan na kaya nito noon pa man. Kung tutusin, manok. Maaaring makalimutan ni General Si ang tungkol sa iba pang mga bagay, ngunit tiyak na hindi niya makakalimutan ang tungkol sa Blue Flame Silkworms. Kung gayon, mahihirapan ako. Sumimangot si Yang Kai. Mula nang mahuli niya ang unang Blue Flame Silkworm, hindi na siya nakahuli ng pangalawa. Bagamat ang mga puno ng prutas ni Old Fang ay mayroon pa ring Blue Flame Silkworms, hindi sila mahuli. Sinabi ni Old Fang na kailangang iwanan ang mga silkworm na iyon. Kung mahuli sila, tiyak na makakaapekto ito sa mga puno ng prutas. Ang pag-apekto sa mga puno ng prutas ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hulaan ni Yang Kai na kung susubukan niyang hulihin ang mga uod, tiyak na lalabanan siya ng matandang ito hanggang kamatayan. Nag-isip sandali si Yang Kai at sinabi sa mahinang boses, ano sa tingin mo ba kung pupunta ako sa taniman ng iba para manghuli ng silkworms? Malamig na tumawa si Old Fang. Kahit sino pa yan, hindi sila papayag. Tinapik ni Yang Kai ang balikat niya. Kaya Old Fang, kakailanganin mo ang tulong mo. Nagulat si Old Fang. Anong tulong? Ikinawit ni Yang Kai ang kanyang daliri at sinenyasan siyang lumapit. Pagkatapos ay nagbulungan sila sa tenga ng isa't isa. Nagdilim ang mukha ni Old Fang habang nakikinig. Hindi na niya hinintay na matapos si Yang Kai at pinagalitan. Mawala, hindi ako makapaniwalang nakaisip ka ng ganyang magandang ideya. Kung malantad ito, pareho tayong matatapos. Nagmamalabis ka ba? Natigilan si Yang Kai. Hinihiling ko lang sa iyo na akitin ang mga uod. Marshall Peak, Kabanata 3844. Buksan ang Heaven Pill. Mag-ingat, huwag masyadong sabik para sa mabilis na tagumpay. Ang Blue Flame Silkworm ay madaling matakot. Kung ito ay magtatago, hindi na natin ito mahuhuli muli. Sa harap ng isang puno ng prutas, kinakabahang pinanood ni Old Fang ang mga galaw ni Yang Kai at lihim na ipinadala ang kanyang boses sa kanya. Hawak ni Yang Kai ang treasure box sa isang kamay at ang insenso sa kabilang kamay. Seryoso ang kanyang ekspresyon, na para bang nasa buhay at kamatayang labanan. Naiinip niyang sagot, alam ko, ilang beses mo na itong sinabi. Pwede bang tumigil ka na? Sinampal ng Old Fang ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Nagkalat ang insenso at dahan-dahang lumabas ang isang maliit na pulang ulo mula sa butas ng puno. Naakit ng insenso, dahan-dahang lumitaw ang figure ng uod. Hanggang sa gumapang palabas ang kalahati ng kanyang katawan ay iwinagayway ni Yang Kai ang treasure box sa kanyang kamay at inipon ang mahabang uod dito, isinara ito ng malakas bago nagpakawala ng isang malakas na tawa. Tagumpay, tumingin si Old Fang sa kanya. Ito ay pangalawang kondisyon pa lang, bakit ka masaya? Huwag kalimutan, nangako ka sa kanya ng 5 kondisyon. Biglang tumigil ang tawa ni Yang Kai at napaawang ang kanyang bibig. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Ngumisi si Old Fang. Tinatanong mo ang matandang ito, sino ang dapat kong itanong? Wala ng oras, 1 buwan, napakabilis, natigilan si Yang Kai. Habang nag-uusap sila, ang malutong na tunog ng isang kampana ay pumasok sa kanilang mga tainga. Nang hindi hinintay na magtanong si Yang Kai, sinabi ni Old Fang. Maaari na tayong umalis. Ang susunod na 3 araw ay para sa pahinga. Huwag kang umalis. Hinawakan siya ni Yang Kai at palihim na sinabi.
Maghintay tayo saglit, hintayin mo muna silang umalis. Bago niya matapos ang pagsasalita, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pakiramdam, nakakasuklam na puwersa na nagmumula sa lahat sa paligid niya. Hindi niya napigilan ang lahat. Lumabo ang kanyang paningin at nang mabawi niya ang kanyang katinoan, nasa labas na siya ng taniman. Natigilan si Yang Kai. Marahil ay dahil nahuli siya, ngunit ipinaliwanag ni Old Fang. Kapag tapos na ang oras, walang pwedeng manatili doon. Mag-isa ka na ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at tumakbo patungo sa servant room. Napakamot ng ulo si Yang Kai at pinanood ang mga figurine na naging mga bahid ng liwanag at umalis. Walang magawa siyang sumunod. Ang kanyang isang buwan ng buhay bilang isang odd job worker ay medyo hindi maayos. Ang kulang na lang ay ang 5 Jade Flame Silkworm na ipinangako niya kay General Si Chen. 2 lang ang hawak niya. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Golden Rooster kapag nalaman niya ito. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito, walang saysay na pag-isipan ito ng labis. Maaari lamang niyang kontrahin ang mga sundalo gamit ang mga armas, tubig na may isang earthwear. Sa taniman, kailangan niyang patuloy na gamitin ang kanyang lakas upang labanan ang nakakapasong init. Ito ay talagang nakakapagod, at ang iba ay malamang na hindi mas mahusay. Nang bumalik si Yang Kai sa nayon kung saan matatagpuan ang bahay ng handyman, nakita niyang sarado ang lahat ng pinto. Nagpahinga na siguro ang lahat. Bumalik siya sa kanyang tirahan, binuksan ang restriction, at naupo ng naka-cross-leg upang ayusin ang kanyang paghinga. Hindi siya nagsalita buong gabi. Umagang-umaga ng ikalawang araw, maririnig na ang tunog ng tilaok ng gintong manok. Kahit na ang paghihigpit ay hindi maaaring hadlangan ang tunog na ito. Alam na mayroon siyang 3 araw upang magpahinga, si Yang Kai ay masyadong tamad na bigyang pansin ito. Sinong mag-aakala na makalipas ang ilang saglit ay may maririnig na katok mula sa labas ng pinto? Sino yan? Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sumigaw. Walang sagot mula sa labas ng pinto. Maindayog pa rin ang tunog ng katok. Walang magawa siyang bumangon at binuksan ang pinto. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang nakakasilaw na gintong liwanag. Nang tingnan niyang mabuti, nakita niya ang isang gintong tandang na kalahati ng taas ng tao na nakatayo sa labas ng pinto. Maharlika ito at may kakaibang aura. Pagkatapos magtitigan saglit, sinara ni Yang Kai ang pinto ng malakas. Makalipas ang 3 paghinga ng oras, para bang isang bulkan ang sumabog. Hindi lang iyon, maririnig mula sa labas ng bahay ang pagtilaok ni General Si Chen. Alam ni Yang Kai na masama ang sitwasyon. Alam niyang kapag wala siyang gagawin, maaalarma niya si Jozing. Ang lalaking ito ay naghahanap na ng gulo sa kanya, kaya kung siya ay nahuli niya sa oras na ito, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Wala siyang choice kundi buksan ulit ang pinto. Sa mukha na puno ng pagtataka, sinabi niya. Kaya si General Si Chen. Napakabihirang bisita. Mukhang galit na galit si General Si Chen. Pinahaba niya ang kanyang tuka at sinipa siya. Umiwas si Yang Kai at nagtatakang nagtanong. Ano ang ginagawa ni General Si Chen? Nakaharang sa pinto ang matabang puwete ni General Si Chen. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at sumigaw. Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso. Hindi masama ang alaala ng lokong ito. Naaalala pa rin niya ang kasunduan noong nakaraang buwan. Isang gabi lang siya nagpahinga nang bumalik siya at ngayon ay nandito na siya. Nang makitang lumalakas ang ingay ni General Si Chen, marami na ang mga katulong na nagbukas ng kanilang mga pinto at tumingin sa paligid. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi ilabas ang kahon at sabihin. Gusto ni General Si Chen ng Blue Flame Silkworm, tama ba? Nakakuha ako ng isa para sa iyo. Nandito lang. Mangyaring huminahon. Nang mailabas na ang kahon, agad na kumalma si General Si Chen. Tinitigan niya ang kahon ng hindi binibitawan. Hindi maiwasan ni Yang Kai na magmura. Kung si General Si Chen ay mahilig kumain ng mga insekto, bakit hindi siya pumunta sa orchard para hulihin ang isa mismo? Pinanood ni General Si Chen si Yang Kai habang naglalabas ng Blue Flame Silkworm mula sa kahon. Sa sumunod na sandali, iniunat ni General Si Chen ang kanyang ulo at hinaplos ang Blue Flame Silkworm, na wala nang walang bakas. Kumain ng dahan-dahan, walang aagaw sayo. Buong pusong ngumiti si Yang Kai. Iniisip niya kung ano ang sasabihin pagkatapos niyang pakainin ang isa pang Blue Flame Silkworm. Mukhang hindi madaling lokohin ang Golden Pheasant na ito. 5 beses na niyang ipinangako na papakainin ito, ngunit ngayon ay 2 na lang ang natitira. Hindi niya alam kung papayag ba itong tanggapin. Kaladkarin na lang ba niya ito sa kwarto at patayin? Sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang ideyang ito, agad itong inalis ni Yang Kai. Napakaraming tao ang nakakita nitong Golden Pheasant at hinanap siya. Kung may nangyari, hindi niya malilinis ang kanyang pangalan. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakain ang pangalawang Blue Flame Silkworm. Kinamot ni Yang Kai ang kanyang baba at sinisiyasat.
Maaaring hindi alam ni General si Chen, ngunit itong Blue Flame Silkworm ay may fire attribute at may malakas na ugali. Kung kumain ka ng masyadong marami ng sabay-sabay, natatakot akong hindi ito makakabuti para sa ang katawan mo. Bakit hindi ka bumalik at magpahinga sandali bago kainin ang natitirang 3 uod? Hindi siya pinansin ni General si Chen. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tinitigan ng isang mata si Yang Kai. Ang mata ng manok ay napuno ng parang tao na pangungutya. Agad na nagalit si Yang Kai. Pakiramdam niya ay minamaliit siya ng isang manok. Bago pa siya makapagsalita ng anupaman, bigla niyang narinig ang isang magandang boses mula sa labas ng pinto. Yang Kai, iniwan mo ang mga gamit mo sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay may lumipad na bagay patungo sa kanya. Inabot ni Yang Kai at sinalo ito. Tuwang-tuwa siya nang makita kung ano iyon. Nasa kamay niya ang isang kahon na ginagamit sa paghuli ng mga insekto. Sa isang sweep ng kanyang banal na kahulugan, mayroong eksaktong 3 Blue Flame Silkworm sa loob. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumango bilang pasasalamat. Pinagpag niya ang kahon sa kanyang kamay at sinabing, General Si, gusto mo pa bang kumain? Oo. Hindi na nag-aksaya pa ng mga salita si Yang Kai sa kanya. Mas mahalaga na maalis ang Diyos na ito ng salot. Mabilis niyang inilabas ang 3 Blue Flame Silkworm at ipinakain kay General si Chen. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. General, 5 Blue Flame Silkworms, hindi hihigit, hindi bababa. Buti na lang, hindi kita binaygo. Nagsimula na namang oo, si General si Chen sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai habang sinabi niya, General, ano ang ibig mong sabihin dito? Nagkaroon tayo ng kasunduan noong 1 buwan. Babalik ka ba sa iyong salita? Si Daiyu, na nakasandal sa pinto, ay tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Si General si Chen ay isang tao sa kanyang salita. Paano niya babalikan ang kanyang salita? Little brat, bakit hindi mo iniabot ang iyong kamay? Si General si Chen ay may reward para sa iyo. Isang gantimpala, napataas ang kilay ni Yang Kai nang marinig niya ito. Agad siyang nanambalik sa katinoan at nagmamadaling inilahad ang kanyang kamay sa harap ni General si Chen. Ibinuka ni General si Chen ang kanyang bibig at isang bola ng gintong liwanag ang lumutang palabas. Ang bolang iyon ng gintong liwanag ay dumapo sa palad ni Yang Kai. Nang mawala ang liwanag, lumitaw sa kanyang harapan ang isang spirit pill na naglalabas ng 7 kulay na glow. Heaven Opening Pill. Bagamat hindi pa nakakita si Yang Kai ng Heaven Opening Pill, mula sa pakikipag-usap niya kay Old Fang, masasabi niyang ang spirit pill na nasa kamay niya ay talagang Heaven Opening Pill. Matagal na niyang narinig na si General si Chen ay magbibigay ng Heaven Opening Pill kung siya ay nasa mabuting kalooban. Hindi niya akalain na makakamit niya talaga ito. Tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadaling itinaas ang kanyang mga kamay. Salamat, General si Chen. Tumalikod na si General si Chen at humakbang palabas ng pinto, iniindayog ang kanyang puwitan. General si Chen, mag-ingat ka. Halika at maglaro kapag libre ka. Ngumiti si Daiyu at tumawag. Pagkaalis ni Jinji, ngumisi si Yang Kai at pinagpag ang Heaven Opening Pill sa kanyang kamay. Ang swerte ko ay napakabuti. Pinaikot ni Daiyu ang kanyang mga mata at sinabi. Bawat bagong dating ay bibigyan ng Heaven Opening Pill sa unang pagkakataon na pakainin nila ang Blue Flame Silkworm sa General. Natigilan si Yang Kai. Lagi ba? Nagkibit balikat si Daiyu. Sa lahat ng mga taon na ito, wala pa akong nakitang pagbubukod. Natigilan saglit si Yang Kai bago siya nagngangalit at nagmura. Yung matandang fox na iyon. Hindi nakakagulat na si Old Fang ay prangka nang hilingin niyang hiramin ang mga tool sa paghuli ng bug. Tila alam niya ang tungkol sa bagay na ito at pinaisip sa kanya na may magandang ugali si Old Fang. Matagal na pala niyang tinitignan ang Heaven Opening Pill. Sa pagsasalita tungkol sa matandang fox, dumating na yung Old Fox na iyon. Mabilis na pumasok si matandang Fang sa silid. Ngumiti siya at tumango kay Daiyu. Narito na si Miss Daiyu. Old Fang, tumango si Daiyu. Naparito ako para hanapin ang brat na ito para sa isang bagay. Itinuro ni Old Fang si Yang Kai at naglakad sa harapan niya. Iniabot ang kanyang kamay. Brat, ilabas mo ito. Huwag mong sabihing wala kang anumang bagay. Nang makita ang matingkad na ngiti sa mukha ni Old Fang, na para bang kumita siya ng kayamanan, hiniling ni Yang Kai na mailabas niya ang Black Dragon Spear at saksakin siya hanggang sa mamatay. Bilisan mo, ano pang hinihintay mo? Hinikayat ni Old Fang, na mukhang pinagkakautangan. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at inilagay ang Heaven Opening Pill sa kanyang kamay. Agad nang ngumiti si Old Fang at maingat na iniligpit ang Heaven Opening Pill. Tapos inabot niya ulit yung kamay niya. Nasaan yung gamit ko? Ibalik mo sa akin. Ipahiram mo sa akin ng saglit pa. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo. Huwag mo akong bigyan yan. Kung ipahiram ko sa iyo, paano makakahuli ng surot ang matandang ito? Ibigay mo,
Baka lalabanan ka ng matandang ito hanggang kamatayan. Sige at subukan mo. Sinulyapan siya ni Yang Kai. Lumingon si Old Fang kay Daiyu. Miss Daiyu, mangyaring maging makatwiran. Ang brat na ito ay nanghiram ng isang bagay at hindi ibinalik. Napakasama ng kanyang pagkatao. Napangiti si Daiyu. Kailan pa kayo naging malapit? Inilibot ni Old Fang ang kanyang mga mata. Sino ang malapit sa kanya? Ito ang kanyang taliman na nasa tabi ng matandang ito. Hindi mo alam, ngunit ang matandang ito ay inutusan niya na parang trabahador nitong nakaraang buwan. Banggitin mo kung gaano ako nahirapan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Daiyu nang marinig niya ito. Sa tabi ng taniman mo. Ito kaya ang kapirasong lupa. Tumanggo si Old Fang. Oo, ito ang kapirasong lupang iyon. Kumunat ang noo ni Daiyu at nag-isip sandali bago sinabi kay Yang Kai. Ibalik mo ito sa kanya. Dadalhin ka ni Big Sister para bumili ng bagong set mamaya. Medyo nalungkot si Yang Kai. Hindi man lang niya naiinit ang heaven opening pill at ngayon ay pag-aari na ito ng iba. Niwala siyang oras para pag-aralan itong mabuti. Bagamat gumawa sila ng kasunduan, nagtakda si Old Fang ng bitag para sa kanya.